So, ngayong hapon, marami yung pagkain sa ating mga manok. Andito, meron tayong sapal. Kasi may birthday ngayon, so maraming sapal na ginagamit. May sliced bread pa, may kanin pa. So, ang dami. So, halimbawa, no, kung wala kang alagang mga baboy, wala kang alagang mga manok. So, halimbawa, itong sapal ay matapon mo lang. Kasi alangan itong sapal, ipakain lang sa aso, hindi naman pwedeng para sa aso itong sasapal. So kung may natitira kang mga pagkain, para hindi masayang, tulad nito mga sapal, mga sliced bread, mga tinatirang kanin, yan, at least walang masasayang kasi meron tayong mga alagang mga manok. So yun yung malaking pakinabang sa ating mga manok dito sa ating bakuran. Kasi sa panahon ngayon na mahal halos lahat ng mga bilihin, dapat hindi tayo magsayang sa ating mga pagkain kasi mahal yung mga bilihin ngayon. So instead na itapon natin ay pwede nating mapagkinabangan tulad ng pag-alaga natin sa ating mga manok. So at least walang masayang na pagkain at sa ating pag-alaga ng ating mga manok ay pwede pa tayo magkaroon ng extra income sa pag-alaga ng ating mga manok. So ngayong hapon magpakain tayo sa ating mga alaga mga manok. So yan, ang dami oh. Sapal, sliced bread, may kanin pa. Haluan lang natin ito ng counting feeds. Kasi hindi kasi kakain ng manok ng ganito lang. But at least sasanay sila sa sa ganito mga pagkain. At sa ngayon, wala pa tayong mga organic tulad ng mga dahon-dahon. Pwede naman direct nating pinakain yung mga dahon sa ating mga manok. Pero kumbaga yung ihalo natin sa feeds wala pa. Kasi yan at yung ating madidiagwa, kaunti pa naman, iba pa mga dahon dito, so hindi pa siya enough. So siguro, kung may budget tayo, bibili tayo ng isang machine yung pang chop para i-mix natin sa feeds para makatipid tayo sa feeds. So yan yung purpose na sa ating mga manok na sa kanilang feeds, naghalo tayo dahil ngayon, mahal kasi yung kilo ng feeds. Kaya makakatulong po ito para sa atin na nag-alaga po ng mga manok na kailangan meron tayong mga tinatirang mga pagkain, may mga organic tayong pinapakain sa ating mga manok para makatipid tayo sa ating feeds. Okay? So mostly talaga na magpapakain kami dito ay with feeding kami. Yan pakita boy. So yan halo na yung mga sapal ng niyog, kanin, mga sliced bread. Ayan. Ang dami pagkain ng ating mga manok ngayon. Posible hindi sila mabusog dito. Ang sapal ba kay manimahol siyang tuba no? No? Manimahol lagi siyang tuba lagi na. Ay nana na kay. Ang sapal? Manimahol tuba lagi. Pag may stock sa dugay So ito na po yung resulta. Yan. So maya pakain natin ito. Mag-enjoy talaga sila nito kasi ang dami. Baka hindi pa nila ito maubos. Asam. Kering na mo. Sigaw niya na lang na. Yung gabi iba ka. Yung kumatok. Tiwasa lang na pagpakaon ba? Kaya braga ilog na sila. So yan kadalasan kasi dito mga sampin. Kaya mga maitim na manok halos lahat dito. Murag sikat na gyud sa YouTube boy ba kay pero may ka dire starring sa akong mga video ba.
Starring ka permanente. Ayan o. Madagan na kayong Makaila sila boy nga. Mama siguro ni si Dasruin siguro ning tigpakaon kay mama kasagaran makita. Ari ma, makita man lang sa Facebook. Ah, makita. Oo ba? Ah. Parang nanibago ata sila sa feeds ah. Kasi paminsan-minsan lang kasi ako nagpakain ng ng mga sapalang niyog. Yung mga kanin, palagi tayo nagpakain dyan ng kanin, pero yung sapalang niyog, parang nanibago pa sila. Maubos kaya yata yung feeds nila, ang dami kasi. Ang marami doon yung mga kanin, mga sapalang niyog, yun ang nakapagparami. Pero ito mga sampin, yung pinakaunang sampin ko tulad niyan, sanay na sila sa ganyan kasi kung saan ito sila galing sa mga registered breeder, yun ata yung pinapakain nila. Kaya nasanay na sila. Okay, so tingnan natin yung ibang manok kung ano ba, kakain ba sila ng mga sapalang niyog, pero mas mabuti na sanayin na lang natin sila. So dito yung ating mga shamuasel. Yan yung nabili ko na 1,000 lang. Napakaswerte. So sobrang lakas silang kumain pala dito. Basta ganito mga manok, mga malalaking manok, hindi pumipili sa pagkain. Pero yung ganito mga manok na nangingitlog, dapat i-control din po yung pagkain natin sa kanila. Hindi dapat sobra-sobra. Nangangamoy tuba yung yung pagkain nila dahil sa sapal lang niyog. Tingnan natin dito kung may itlog ba dito. Wala. Bukya pa. Kana pikas boy dire sa basilan. So ang ating mga basilan dito 1:6 yung nandito. Lalo na ito sila. Sobrang lakas kumain, no. Actually dati may gustong bumili nito pero malapit na kasing mag-itlog kaya hindi ko na lang bibinta, paramihin ko na lang. Kasi may nag-inquire din pala sa basilan natin. Ngayon tingnan natin dito kung may itlog ba. Kunin natin para hindi mabasag. Kaninang umaga, ayan may isa. Kaninang umaga, maganda ng nahugis ng itlog nila.
So kaya ng umaga, nakakolekta naman sila ng itlog. Ngayon may nadagdag na. So tama-tama yung isang tray ng incubator natin, bakante. I-load natin bukas lang siguro. Dito pa, mga shamuasel. Malakas din kumain, no? Ang bilis na ubos. Kulang ata pa. Tapos dito, yan, another itlog na naman sa kanila. Okay. Yan, may itlog. Ngayon, titingnan natin dito sa sampin kung meron bang itlog. Wala. May isa. Isa, pero okay na to na size. Maliit talaga itlog ng sampin. Dito sila paborito mag-itlog, oh. May 3. Yan. Maganda na to. Para sa ating mga sampin. So, tulad yan, sobrang liit ng itlog. So, gawin natin yan. Gawin na lang natin yan na personal na konsumo. So, at least, may alaga tayong mga manok na alam natin na malinis yung mga pagkain nila. At yung mga itlog nila, yan, masasarap yung mga itlog nila, yan, oh. Lalo na ito mga native. So yung mga hindi maganda na size yan, kukunin natin yan dito sa kabila kung meron pa, para libre na po yung ulam natin sa ating mga manok. Kaya advantage yung meron tayong manok sa bakuran. Libre ang itlog, libre kung wala kang ulam. So dito, sabi kanina yung nag-alaga sa ating mga manok, may mga sisiw na raw dito. 4 na sila. Iyan, oh. Dagdag sisiw ng mga basilan.